Magsisimula ang pelikula habang ang American art restoration expert na si Lisa Gray ay sakay ng bus papunta sa lugar ng Lazia. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan at sumakay ang grupo ng 3 tao, kabilang ang 2 babae at 1 lalaki. Para silang mga turista at nagsimulang kausapin si Lisa. Lumalabas na ang 2 babae, sina Tracy at Madison, ay mga Amerikanong biologist, at ang lalaki, si Tony, ang kanilang Italian guide. Sila ay patungo sa labas ng isang nayon na pinangalan ng Senuki upang pag-aralan ang lokal na fauna. Ipinakilala ni Lisa ang kanyang sarili at sinabi na siya rin ay patungo sa parehong nayon. Makalipas ang ilang oras ay gabi na at nakarating na ang grupo sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ay isiniwalat ng mga biologist na magtatayo sila ng kampo sa kalapit na kagubatan. Si Lisa naman ay may hotel reservation na hindi kalayuan sa bus stop. Nangako sila na magkikita sila, makalipas ang ilang araw bago sila maghiwalay. Kinaumagahan ay naghihintay si Lisa sa hintuan ng bus sa labas ng kanyang hotel, nang lumapit sa kanya ang isang gwapong lalaki. Ipinaalam niya sa kanya na hindi siya makakahanap ng anumang mga bus sa lugar na ito at nagtanong kung saan siya patungo. Sumagot si Lisa na pupunta siya sa Malvet Mansion at nag-alok ang binata na ibaba siya doon. Bagamat nagdadalawang isip siya, tinanggap ni Lisa ang alok at ang dalawa ay tumungo sa lokasyon ng naglalakad. Habang papunta sa lokasyon ay nagpakilala ang binata bilang Marcus at nagpakilala din ang babae bilang Lisa. Malapit na nilang marating ang Malvet Mansion, na isang engranding lumang gusali na may malaking kahalagahan sa kasaysayan. Inihatid siya ni Marcus sa harap ng pintuan at bago umalis, binanggit niya na nagpapatakbo siya ng isang bar sa malapit. Iniimbitahan niya siya na bumisita rito sa tuwing wala siyang ginagawa at pagkatapos ay nagpaalam ng umalis. Nang nasa loob na siya ng mansyon, maghiliw na sinalubong si Lisa ng may-ari nito, si Mrs. Emma Fosca Malvet. Siya ay isang single mom na mukhang napakabata at fit sa kabila ng kanyang edad. Mabilis na inakay ni Emma ang mga Amerikano sa itaas, kung saan pinapatuloy ang pagpipinta na nangangailangan ng pagsasaayos. Lumalabas na nasira ito sa sunog at sa kasalukuyan ng ibabaw nito ay natatakpan ng makapal at maitim na abo. Maingat na tinasa ni Lisa ang pagpipinta at sinabi na ang buong proseso ay maaaring tumagal ng halos 1 buwan, ngunit nang marinig ito ni Emma ay biglang nagbago ang kanyang tono. Kailangang makumpleto ang pagsasaayos sa loob ng 2 linggo, nabigla si Lisa at nag-anunsyo na agad siyang magsisimulang magtrabaho at kahit na humiling na matulog sa silid na may mga pinta. Sumang-ayon si Emma sa panukala at iniwan siya upang simulan ang gawain. Noong gabing iyon, nag-set up ng mikropono ang Italian guide na si Tony sa kakahuyan malapit sa nayon ng Senuki. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga tolda at nakahigang nakikinig sa napakaraming ingay na ipinapadala ng mikropono. Parang normal lang ang lahat sa una, hanggang sa makarinig siya ng kakaibang ingay. Natatakot siya na baka nasira ang kanyang mikropono at nagpasya siyang imbestigahan ang bagay na ito. Kalipas ang ilang segundo maririnig natin na siya ay sumisigaw sa isang nababagabag na boses. Nagulat sa ingay ang 2 Amerikanong biologist na agad na nagising sa kanilang tent, iniwan ni Madison si Tracy at mag-isang pumunta sa kakahuyan upang hanapin ang kanilang gabay. Nakita nila ang may dugong suot sa ulo ng gabay sa hindi kalayuan sa kanilang kampo. Kasunod nito ay bumalik si Madison sa tent at sinabi na kailangan nilang pumunta sa pulis. Pero bago pa siya makapagpaliwanag may biglang humawak sa leeg niya at binitbit siya palayo. Si Tracy na naguguluhan pa rin sa mga nangyayari ay maingat na sinubukang lumabas ng tent ngunit may pumalo sa kanyang ulo. Lumipat ang eksena kay Madison, na nagising sa likod ng mga rehas sa isang madilim na selda. Napansin niya ang isang lalaking nagngangalang Rocco na nagsusuka sa isa pang selda sa malapit. Habang lumilingon siya sa paligid ay nakita rin niya sina Tracy at Tony sa magkatulad na mga selda. Sa katunayan ng buong lugar ay parang isang pabilog na bilangguan, na sa gitna ay may isang balon. Pagbalik sa mansyon si Lisa ay kumakain kasama si Emma at ang kanyang teenager na anak na si Julia. Sinubukan ng Amerikano na makipag-usap kay Julia at nagtanong kung anong grade na siya, ngunit si Julia ay biglang binitawan ng kanyang tinidor at umalis sa mesa nang hindi umiimik. Humingi ng paumanhin si Emma sa ginawa ng kanyang anak at ipinaliwanag na hindi pumapasok sa paaralan si Julia dahil may personality disorder siya. Siya ay 13 taong gulang, ngunit hindi kumikilos ayon sa kanyang edad. Nang marinig ito, pinasalamatan ni Lisa si Emma para sa pagkain at nagpaalam para sa gabi. Sa ibang lugar, si Aruta, isang maskuladong figura na may sobrang maputlang balat,
ay dahan-dahan pumasok sa lugar na may mga selula. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat bilanggo bago matisod patungo sa balon sa gitna. Hindi napigilan ni Tony ang kanyang galit. Sinimulan ni Tony na sumigaw kay Aruta at humiling na palayain siya. Ngunit ang lalaking maskulado ay nananatiling tahimik at ibinaba ang isang bakal na balde sa balon bago ito kunin. Si Tony ay patuloy na sumisigaw ng iba't ibang kabastusan hanggang sa tuluyang naasar si Aruta. Lumapit siya sa selda ni Tony at sinaksak ito sa likod gamit ang kutsilyo. Ang mga babae ay nanunood sa takot habang hinihila ng higanti ang katawan ni Tony sa balon at itinapon siya. Sa mansyon, si Lisa ay dahan-dahan na sumusulong sa pagsasaayos ng pagpipinta. Siya ay labis na abala sa kanyang trabaho, nang bigla niyang natuklasan ng isang kakaiba, nakakatakot parang pusa na mukha na nakatago sa ilalim ng pinsala. Naintriga si Lisa dito at sinubukang tanggalin ang makapal at itim na abo sa mukha, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ingay sa buong silid na ikinagulat niya. Napaatras siya sa takot at hindi sinasadyang naputol ang kanyang daliri. Dahil nag-aalala, maingat na tinanggal ni Lisa ang kanyang guwantes, ngunit ang kanyang dugo ay tumalsik sa painting. Pagbalik sa selda, si Rocco ay nagtatangkang tumakas gamit ang isang nail cutter ngunit siya ay nagmamadali kaya ang nail cutter ay nahulog sa kanal. Lumingon si Rocco kay Madison at sinabi na may daanan sa ilalim ng kanyang selda, ngunit nawala na ang kanyang gamit. Nangako rin siyang magdadala ng backup kung tutulungan siya nitong makatakas. Sa gayon ay inihagis ni Madison ang kanyang Swiss Army na kutsilyo patungo sa kanyang selda, at nakuha ito ni Rocco. Nang gabing iyon habang natutulog si Lisa, isang hubad na figure ang pumasok sa silid at humiga sa tabi niya. Sinimulan nitong hawakan siya, sensual na inilipat ang kamay nito sa kanyang leeg ngunit sinakal nito si Lisa, dahilan para magising siya sa gulat. Ang mukha ng figure ay lubhang nakakatakot at si Lisa ay nagsimulang makaramdam na may sumasakal sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan. Bigla siyang bumalik sa realidad at nagising sa isang upuan. Mabilis na tumingin ang mga mata niya sa painting na nasa harapan niya. Sa kanyang lubos na takot, ang isa sa mga figure sa pinta ay mukhang eksaktong katulad ng nilalang na nakita niya sa kanyang panaginip. Dahan-dahan na lumapit si Lisa sa painting nang biglang dumating si Julia sa kwarto. Sinabihan siya ng binatilyo na tumakas at nagbabala na ang pinta ay isinumpa. Bago umalis, sinabi ni Julia na kung ibabalik ni Lisa ang pinta, siya ay mumultuhin habang buhay. Lalo pang natakot ang mga bilanggo sa circular jail. Dumating muli si Aruta at ibinaba ang bakal na balde sa balon. Isang payat at maasim na mga braso ang lumabas mula sa mga anino at kinuha ang balde sa ilalim ng balon. At hiniwa ang braso nito at tumutulo ang madaming dugo nito sa balde. Pagkatapos ay binitbit ni Aruta ang sisidlan pabalik at itinabi ito bago tumungo sa selda ni Rocco. Napagtanto ni Madison na kung mamatay si Rocco ay walang makakaalis sa impyernong ito. Sa isang gawa ng magiting na sakripisyo ay sinimulan niyang tuyain ang behemoth. Gumagana ang plano at nagsimulang lumapit si Aruta sa kanyang selda ngunit pagkatapos ay brutal niyang binalatan ang mukha ni Madison bago siya itinapon sa balon. Samantala, sa wakas ay makikita na natin ang nilalang na nagatago sa dilim ng balon. Ito ay isang pangit, maputlang malamultong entity, na kumakain sa bituka ni Madison. Bumalik sa mansyon, isang nababagabag na Lisa ay nakikipag-usap kay Emma tungkol sa pinta. Hindi niya sinasadyang ibinunyag na sinabi sa kanya ni Julia ang ilang hindi kasiyang kwento tungkol sa pinta, ngunit tinanggihan ni Emma ang mga pag-aangkin, na sinasabing si Julia ay laging gumagawa ng mga kakaibang kwentong pantasya sa kanyang isipan. Hinihimok din niya si Lisa na mag-focus sa kanyang trabaho, na nagpapaalala sa kanya na ayon sa mga kontrata, anumang pagkaantala sa paghahatid ay magreresulta sa mabibigat na parusa. Sa tumataas na presyon, kumukuha si Lisa ng ilang antidepressant bago bumalik sa trabaho. Magsisimula na sana siya, nang biglang may narinig siyang umiiyak sa malapit. Maingat siyang nag-iimbestiga, natakot lang nang makita si Madison na malubhang nasugatan at umiiyak sa bathtub. Sa sobrang takot, tumakbo si Lisa palabas ng kwarto at nabangga si Emma. Binasag nito ang ilusyon at napansin ni Lisa na walang ibang tao sa banyo. Si Emma ay labis na nagalit sa kanyang madalas na pagkabaliw at binalaan siya na kung ang pagsasaayos ay hindi natapos sa oras, pagsisisihan niya ito. Samantala, sa kulungan, sa wakas ay nagawang buksan ni Rocco ang rehas na tumatakip sa pasukan sa gutter. Tuwang-tuwa siya at sinusubukang ipasok ang kanyang ulo, ngunit isang payat at maputlang pares ng mga braso ang humawak sa kanyang leeg at sinimulang tanggalin ang balat sa kanyang mukha.
Agad siyang pinatay ng malamulto na nilalang bago nilamon ang kanyang laman. Sa ibang lugar, habang si Lisa ay walang sawang gumagawa para tapusin ang pagpipinta, siya ay binisita muli ni Julia. Inihayag ng binatilyo na ang pinta ay nilikha noong 1493 at inilalarawan ng kanyang ina na nagsasagawa ng isang sakripisyong tao upang ipatawag ang isang napakalaking nilalang na pinangalan ng Goren. Sa sandaling lumitaw ang halimaw, nakulong ito ni Emma at mula noon ay ginagamit na ang dugo nito upang manatiling bata. Idinagdag niya na kung ang pulang buwan ay sumikat sa pinta bago maghating gabi, ang sumpa ay magbabago para sa isa pang 500 taon. Upang patunayan ang kanyang punto, isiniwalat ni Julia ang mga detalye tungkol sa huling 3 biktimang nahuli, ang 2 babae, isang itim at isa na may blonde na buhok, at isang lalaki. Ang paglalarawan ay eksaktong tumutugma sa 3 turista na nakilala ni Lisa sa bus. Pagkatapos ay dinala ni Julia ang Amerikano sa lokasyon kung saan nakakulong ang mga bilanggo. Habang papalapit sila, nakita nila ang isang aruta na nagbubukas ng pinto at bumababa sa basement. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag ni Emma ang kanyang anak, kaya nag-aatubili na umalis ang binatilyo. Desididong tulungan ang mga bihag, isinukbit ni Lisa ang sarili ng isang bakal at maingat na bumaba. Nakalusot siya sa isang pinto at sinundan si Aruta sa basement. Pagkatapos ay pinapanood ni Lisa ang pagpasok ni Aruta sa cell room, ngunit hindi sinasadyang natamba ang mga bakal, na gumawa ng maraming ingay. Sa kabutihang palad, nagtago siya sa ilalim ng kalapit na mesa bago dumating si Aruta upang mag-imbestiga. Nakita ni Lisa ang nakakatakot na sulyap sa mga naputol na kamay at paa na may gumagapang na mga uod mula sa kanyang pinagtataguan. Sa kabilang banda, ipinapalagay ni Aruta na ang ingay ay dulot ng mga daga at bumalik sa silid. Di nagtagal, hindi nakagalaw si Tracy sa takot habang papalapit si Aruta at binuksan ang kanyang selula. Matapang niyang sinaktan siya at sinubukang makatakas mula roon. Gayunpaman, nadapa siya sa hagdan at nawalan ng malay. Pagkatapos ng ilang sandali, nang magising si Tracy, nakita niya si Aruta na nakatayo sa tabi niya na may dalang pulang mainit na kutsilyo. Idiniin niya ito sa kanyang mukha, na sinusunog ang kanyang balat nang walang anumang awa. Pagkatapos, binuhat niya si Tracy at dahan-dahan na ibinaba sa balon. Sa kritikal na sandali na ito, ginamit ni Lisa ang bakal upang hampasin ang ulo ni Aruta mula sa likuran. Bumagsak si Aruta at pansamantalang natamba. Ginamit ni Lisa ang pagkakataong ito para hilahin si Tracy mula sa balon, at tumakbo ang dalawa para dito. Samantala, dahan-dahan nagkamalay si Aruta at sinuri ang eksena. Napansin niya ang bukas na daanan sa isa sa mga selula, kasama ang kalahating katawan ni Rocco. Sa sobrang takot niya, napagtanto niyang malaya na ang demonyong nahuli sa ilalim ng balon. Nakumpirma ang kanyang takot nang lumingon siya at nakita ang malamultong maputlang figura na nakatayo sa kanyang harapan. Nabunyag na ito ang demonyong si Goren na ikinulong ni Emma ilang siglo na ang nakalilipas. Ang halimaw pagkatapos ay brutal na umatake at kinakain ang laman ni Aruta. Lumipat ang eksena kina Tracy at Lisa, na nakarating sa labas ng mansyon. Nakahinga sila ng maluwag nang makita si Marcus doon, ngunit sa isang nakakagulat na pagliko, binaril niya si Tracy gamit ang kanyang pana. Pagkatapos ay binyantaan niya si Lisa na papasok sa silid na may dalang painting. Sa loob niya ay nakita niya ang ilang tao na nakapalibot kasama si Emma at ang pangit na nilalang na sinubukang sakalin si Lisa sa kanyang bangungot. May hawak silang kandila at naghihintay na sumapit ang hating gabi. Pagkatapos ay inutusan ni Emma si Lisa na tapusin ang pagpipinta bago sumapit ang 12. Nag-aatubili na ipinagpatuloy ni Lisa ang kanyang trabaho at habang ginagawa niya iyon ang imahe ni Emma ay nahayag sa canvas. Nakapinta rin ang mukha ni Marcus sa tabi ni Emma at nagsimula na silang kumanta. Lahat ay mukhang mapapahamak nang biglang pumasok si Julia sa silid na may dalang kandila. Inutusan niya ang lahat na umatras kung hindi ay susunugin niya ang pinta. Ang binatilyo ay nagpatuloy sa isang sigaw at inakusahan si Emma na kinulong siya sa katawan ng isang maliit na batang babae sa loob ng maraming siglo. Ang kanyang mga salita ay inaasahang makakagalit kay Emma at inutusan niya si Marcus na patayin siya. Ngunit bago pa siya makakilos, inihagis ni Lisa ang panlinis na solvent sa mukha ni Marcus. Nang makita ito, si Emma ay nagwala sa galit at binaril si Lisa gamit ang isang palaso. Nang kumilos si Marcus para tapusin sila, sumikat sa kwarto ang liwanag ng buwan. Nasilaw ang lahat, na binabago ang kanilang tunay na anyo bilang matatanda, isa-isa silang nalalanta at kumukulot na parang mga bola ng tuyong laman.
Si Lisa at Julia ay nanunood ng may takot habang si Emma ay mabilis na tumatanda na nagiging abo at naglaho. Pagkatapos, nagsimula na ring magbago si Julia, at makikita natin na siya ay talagang matanda na ikinulong sa mas batang katawan. Nagpaalam siya kay Lisa bago maglaho, ngayon si Lisa na may palaso sa kanyang tiyan ay nahihirapan ngunit sinubukan pa rin niyang umalis. Nang siya ay lumabas, pinigilan siya ni Goren kaya mabilis niyang isinara ang pinto. Dahil desperado, lumapit si Lisa sa painting at sinimulang kuskusin ang bahaging naglalaman ng ritual. Nang makapasok si Goren sa pintuan ay sinimulan niyang basahin ang ritual mula sa painting, ngunit nakapagtataka dahil naging sanhi ito ng isang nakakabinging sigaw ng demonyo bago bumagsak sa sahig si Goren. Makalipas ang 30 taon, si Lisa ay makikita sa mansyon na nasa parehong edad noong una siyang dumating sa Senuki at mukhang hindi tumanda. Samantala, sa ibaba ay makikita natin ang isang pangkat ng mga doktor at si Goren na nabubuhay pa ngunit mahigpit na nakagapos sa isang kama. Lumapit sa kanila si Lisa at inutusan ng punong doktor na dagdagan ang produksyon ng dugo. Ang huli ay sumunod at nag-iniksyon ng isang hiringgilya sa lalamunan ni Goren, na nagudyok dito upang sumigaw. Halata na ginamit ni Lisa ang ritual para maging bitag si Goren at gamitin ang dugo nito upang makamit ang walang hanggang kabataan. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!